Maski yata ang mga manghuhulang pinakamatitinik, hindi na predict na isang araw titingala ang mga tigaming Lanilla sa Cebu sa linya ng kanilang kuryente na may taas na 90 feet kung saan may nakapulupot na sawa o reticulated python. Sa Cebu, bigla na lang may isang ahas na pumulupot sa kable ng kuryente. Kinatakutan nito, bagamat marami rin ang umaangkin. Ito ang kwento kung paanong nang dahil lang sa isang ahas, buong komunidad nagkagulo. May haba itong 6 feet at lapad na 4 inches. Kaya halos magka-stiff-neck nga raw ang mga tao at motorista sa kakatingala nito lang Martes. Nagkanda buhol-buhol pa ang traffic, lalo pat anumang oras, pinangangambahang baka malaglag ang ahas. Ang ilan sa mga nakiusyoso, imbes na sa daan nakatingin, sa ahas nakatitig. Kaya ang resulta, banggaan. Lahat ng ito nang dahil lang sa isang ahas. Pasado alas 7 raw ng umaga, habang nagbabantay sa gasolinahan si Janet, napalingon siya sa mga kable ng kuryente na nasa kanilang tapat. Laking gulat niyang makita ang nakapulupot na sawa, kaya dali-dali raw silang tumakbo ng kanyang mga katrabaho para silipin ito. Pag gano'n ako, nasigaw kay parang ang ano niya, yung tiyan niya habang nakapulupot siya, parang gumagano, parang mahuhulog ba yung tiyan niya ba? Ko sabi, wala pag gano'n ko kasi akala namin mahulog. Hindi naman pala, napulupot lang siya ng gusto. Tapos ang ulo niya tumitingin sa mga tao. Mahigit 4 na oras daw nagpagapang-gapang at parang hindi mapakali ang ahas sa linya ng kuryente. Nung mga oras namang yon, saktong napadaan si PO3 Humphrey Alicaya na off-duty na nung araw na yon. Nung nakita daw niya ang ahas, agad siyang rumisponde. Nakikita daw sila na malaking sawa na singhaba ng paa. Tapos doon nakisusi ako at pumunta ako doon para makita ko kung ano ang katotohanan na may sawa. Ang kagawad namang si Raydel Socorro, napansin na daw ang nagkakanta buhol-buhol na traffic. Kaya agad siyang pumunta para alamin ang problema. At doon na rin niya nakita ang ahas. Ang naisipan niyang solusyon, gamitan ng airgun ng sawa para lumuwag ang kapit nito sa kable. Traffic na kasi dito para matanggal na yung ahas na yan. Kaya nga, tumawag ako sa kapitbahay naman na ipadala yung airgun. Ang unang nagtangkang bumaril sa sawa, si PO3 Dante Ramas. Isa pang rumisponding pulis, gamit ang airgun ni Kagawad Ray. Pero nagmintis siya. Kaya to the rescue si PO3 Humphrey gamit ang kanyang sariling airgun. At sa pagkakataong ito, tinamaan niya ang buntot ng sawa. Paglilinaw niya, hindi raw niya talaga intensyon na saktan ito. Kaya buntot lang daw nito ang kanyang inasinta. Nais rin daw nilang ma-rescue ang ahas dahil baka makuryente ito. Hindi natin alam, baka babagsak yung sawa. Hindi naman nalaman ng mga tao kung hindi ba yung cruelty o hindi ba yung kakagat yung sawa. Nabaril nga ang ahas pero hindi nito niluwagan ang kapit sa kable. Lalo pa nga itong lumingkis. Nagsimula na ring dumugo ang buntot nitong tinamaan. Kaya to the rescue na ang mga linemen. Gamit ang kanilang bucket truck, inakyat nila ang linya ng kuryente para sagipin ang nakabiting ahas. Kinabahan kami, baka kami ay tuklawin pag-rescue namin. Sabi rin nila dito, nanghihina na yung ahas, kaya hindi siya gaano maliksi. Sinungkit nila ito gamit ang 2 hot stick at doon na nagtapos ang exciting na umaga ng mga taga rito. Si Kagawad Ray ang pansamantalang kumupkop sa ahas. Ito yung sugat niya. Biga. Kasi wala tayong medisina Ito lang ginagamit na medicine Hinala niya, galing ito sa tapat ng gasolinahan kung saan maraming puno. Hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na may natagpuan silang ligaw na sawa. Pero lahat daw ng kanilang nahuli, dinala sa Department of Environment and Natural Resources o DENR.
bigla namang may nagpakilalang dalawang lalaki na gustong umangkin sa ahas. Si Carlito na nag-aabang daw noon sa ilalim ng kable at may dala pang sako para paglagyan ng sawa kung sakaling malaglag ito. Balak daw kasi niya itong gawing pulutan. Pulutoon ka ha, adobohon, dahil kanon dahil na mo, pulutan. Ang sarap mo, manok, murang manok. Nga, magmantika ang iyang karne. Magmantika. Igaon mo mauga sa plato. Lami kay kanon. Ang kanya namang kaibigan na si Richard gusto rin sanang kunin ang ahas para ibenta naman sa mga snake charmer. Ang presyo daw kasi nito umaabot ng 5,000 piso. Dili to ako kay nakita mo na ako nga katong halas. Kung makuha na ako ibaligya. Kailangan daw kasi ni Richard ng pera, ipambibili ng gamot para sa kanyang special child. Hindi raw kasi sapat ang kanyang kinikita sa paghahabal-habal. Pat akong anak, ako rin nag-uwi sa akong pamilya, nag-drive ko gabal-habal, na ako special child, isa ka buo, laki. Pero nito lang Miyerkules, nagtapos ang kwento o ahas serye. Itinurn over na ni Kagawad Ray ang sawa sa mga tiga-DENR. Maayos naman daw ang lagay nito, maliban sa tama nito sa buntot. 1 linggo daw itong aalagaan ng DENR bago ibalik sa gubat. Sa tingin ko hindi ito fetal. Madaling maghilom ito. Siguro in 2 weeks time, okay na ito. Samantala, kanya-kanya ng kwento ang mga residente, pati na opinyon at kuro-kuro. Sabi naman ng mga nakatingin dito ng mga tao, bibinta daw yun. Pero may may-ari daw yung ahas na yun, sabi. Ano pong usap-usapan dito? Sino daw may-ari ng ahas? May kibaw. O may kibaw, 15 tagiya. Kaya ingon nila din, ako na tagiya. Halimbawa, patuklaw na yung ahas sa'yo, pwede mo na yung gamitin yung self-defense mo. At hanggat maaari, kung pwedeng i-cripple mo lang, hindi mo papatayin. Gayunman, sa simpleng insidenteng ito, maraming leksyon ang matututunan. Bawal manghuli at pumatay ng ahas. Nanganganib ng maubos ang mga lahi ng reticulated python. Dapat tulong-tulong ang lahat para alagaan ang kalikasan at ang mga hayop na bigay ng may kapal. Malaki ang pasasalamat ng mga residente ng Minglanilla sa Cebu na ang ahas na nakitang nakapulupot sa kable ng kuryente maayos na nailigtas. All's well that ends well. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.